What's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay meron tayong i-review na power amp. So dala to dito guys para ipaayos, no. So samahan niyo ko guys sa video natin ngayon dahil papakita natin yung laman sa ganitong klase na power amp. So let's go. So ito guys, itong power amp na to is nabili lang ni Bossing, no, na second hand, bali sira po ito. Yan. Sunog yung kanyang pinaka channel 1 guys. So tsaka wala na siyang power. Yan. Pag ganito kasi guys, mawala talaga yung power niya kapag dumaan sa sunog yung power amp dahil shorted. Yan. So puputok talaga yung fuse ng pinaka primary para automatic off na siya. Yan. So brand pala nito guys ay DXB na L5000.1. Yan. Napabilib ako sa power amp na to guys kasi makapal yung kanyang pinaka casing dito sa harap. Yan. Tapos yung kanyang design is maganda din. Tapos meron siyang screen, no, makapal. Yan. So andito yung kanyang power switch. Channel 1, channel 2, volume, tsaka yung mga indicator niya. So, active, protect, signal ang clip. Yan. So, ito yung kanyang pinakaharap. Yung pinaka-handle niya, makapal din. Bali, yung kanyang pinaka-board nito guys ay binaklas na natin. So, ito yung kanyang channel 1 board. Yan guys. Halos sunog talaga yung kanyang board. Oh. Tapos, nabutas. Ito, butas to dito guys. Oh. Yan, oh. So, durog na talaga siya. Damage. Ayan. So, sa kaniyang parts na ginamit guys, ito. Yung gamit niya is NGW. Ayan. So, NGW 0302 yung value dito na side. Tapos dito naman na side is yung value is kasi pares po ito, NP and PNP. NGW 0281G. Ayan. So sa kanyang output transistor na ginamit, dito tayo magbabase sa 5 watts na resistor. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron po siyang 8 OPT or output power transistors. Yan. So ito siya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung katabi dito sa gilid is pinaka driver niya. So, dito na side ay ito yung sa stepper. Kasi meron po itong high voltage tsaka low voltage. Yan kasi class H type yung design ng kaniyang power amp. So, dito na side guys ay ito yung stepper section sa low and high voltage. Ayan. So makapal naman yung kaniyang board, no, pero dahil sa lakas ng impact sa pag spark, ito sira talaga. Ayan. So ito yung sa channel 1. Dito sa channel 2 guys ay binaklas din natin dahil i-check din natin to kasi shorted din siya guys. Yan. So babaklasin ko pa tong mga transistor na to. I-check pa natin isa-isa. Yan. Tapos yung laman niya guys, ito. Dito yung kanyang soft start section relay. Yan, yung kanyang pinaka transformer, pure copper. Yan. Kitang-kita naman sa kanyang kulay. Yan, hindi maluto. Parang normal lang na copper talaga.
So, dalawang bridge type diode. Tapos, capacitors na merong 3, 6, 9, 12. So, meron siyang value na check natin yung value. Yung value is 10,000 UF with 80 volts. Yan. Tapos yung kanyang pinaka input buffer dito guys ay naka SMD na. So uso na talaga ngayon sa mga input buffer ng power amp ay naka SMD. Yan. So mayroong blower na 12 volts, malaki. Yan. Yung transformer, check natin yung kanyang pinaka voltahe. So sa kanyang pinaka main voltage ng power amp, merong sa high voltage guys ay merong 106 volt. Tapos low voltage ay 63 volt. Yan. 0, 63 and 106 volts. So yung kanyang high voltage ay 106 volts. Pero malaki siya kasi malaki yung ampere na ginamit. Ayan. Sa likod guys, pasilip na rin. So ito yung likod. Merong channel 1 and channel 2 input. Meron ding link XLR type. So meron siyang crossover no. Sa low pass and high pass. Tsaka meron siyang limiter. Sa kanyang output guys, merong binding post terminal tsaka spec on type terminal. Ayan. So babaklasin ko muna to guys. Kasi ito check natin yung parts kung ano yung sira, tapos kakabitan natin para gagana lang siya. Gagana tong channel 2. Dito sa channel 1 guys ay yung gagawin natin dito is papalitan natin ng DIY na board. Replace na lang tayo guys kasi ito sunog na kasi. Replace na lang natin ng ibang model na or DIY na circuit board. Sa channel 2 guys, gawa natin ang paraan na babalik to sa normal. Kasi goods pa naman yung kanyang pinaka board niya. Meron lang parts dito na kailangan i-check para matanggal at para mapagana natin siya, itong board na to. Yan. So update ko na lang po kayo guys. So ito yung uunahin natin i-repair. Kapag maayos na natin to, itong channel 2, ay dito naman tayo mag-focus sa channel 1. Hanap tayo sa online na pwede natin pang replace na kasya sa kanyang heatsink gaya nito. Yung heatsink nito is 3RU makapal. So kailangan yung board na i-replace natin is kayang-kaya sa supply. Yan. So update ko na lang kayo guys kung ano yung pwede nating kita na sira dito. Sa ngayon, ito muna. Review lang muna sa power amp na to na DXB L5000.1. Yan o, magkapal. Try natin sukatin guys para may idea kayo. Yan, bali yung lapad niya is 17. Pagkasama yung kaniyang kadagilid ay 19. Dito sa likod ay 18 and 3/4 kapag kasama yung sa additional sa likod tsaka yung handle, abot siya ng 21 and 1/2. Tapos yung kanyang height ay nasa 5 inches and 1/4. Ayan guys. So overall, yan po yung review natin sa DXB L5000.1. So yun lang guys, maraming salamat. God bless, tsaka ingat.